Ang isang pribadong paaralan na ito ay isang silbing tahanan ng inklusibong edukasyon na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na magtagumpay kahit anuman ang kanilang kakayahan o pinagmulan. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng dekalidad na edukasyon at pinagsusumikapan ng hubugin ng mga mag-aaral na maging responsabling mamayan, may malawak na kaalaman at may kakayahang umangkop sa patuloy na nagbabagong mundo. Ayon sa huling tala ng sensus sa taong 2010 dito sa Pilipinas, humigit kumulang 2% ng populasyon ng bansa ang may kapansanan. Ito ay katumbas ng halos 1 milyong katao. Ang bilang na ito ay maaaring mas mataas pa dahil sa kakulangan ng kompresibong datos at ang pagiging mahiyain ng mga tao na magulat ng kanilang kapansanan. Isa na rito ang estudyanteng nakilala namin na si Kuya Richard na kasalukuyang nag-aaral sa isang pribadong paaralan ng Bato sa Leyte. Sa unang tagpo pa lang namin, pansin namin ito na may pagkamahiyain at tahimik lang at kadalasang nagsasarili pagkatapos ng kanyang klase. Kuan Richard Pison po da. Nag-asa gani kayo? Kuan kana Sitio Tambo, Barangay Timplansa, Matalom Leyte. So pila na may edad mo ron niya? 26. 26 na ka. First year yan, no? Oh, Sa unsang course na mo? BSB. SBA. Mo dyan ni imong upan niya ka ng first choice yun na course. De. De kuan. De dun ma kuan. Na kuan ra ko na puwas ra ko are kay nalit mo ko sa kuan Dali. sa uban sa pagpa-enroll ba. Asa ka nag-elementary yan? Sa kuan Timplansa, Matalom Leyte. Matalong na. Pila mo ka mag-isuon niya? 5. Ikaw ikalima. Si Kuya Richard ay ikaapat lamang sa 5 magkakapatid na kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Esperanza dito sa probinsya ng Leyte sa Matalom. Saad niya pa sa amin siya lang daw sa 5 magkakapatid ang nagkaroon ng ganitong kapansanan. Kwento niya ay noong ipinagbubuntis pa daw siya ng kanyang ina ay nagkaroon daw ng matinding kalungkutan o depresyon, kaya naman ito ang sanhi na siyang ikinahina ng resistensya ng sanggol sa sinapupunan nito. Naikwento niya rin na minsan ding nakainom ng gamot na hindi konsultado sa ekspertong doktor, kaya ito ang naging resulta. Si Kuya Richard ay walang kaliwang braso at sa kanyang bahagi naman ay merong 2 darili lamang ang meron ito. Pero hindi hadlang ang ganitong kapansanan sa kanya dahil ito ay nakakapagsulat at may manimiting pangalan. Anong bukid na yan? Bukid. So, unsa po challenge nimo ya kanang kuan nimo kanang eskwela unsa man nag-commute ka or na kuan hatod kuha. Na usay mo haton na usay commute da makihits ra pod. Makahinsa. Madi pud na mo kuan niya no labay. Kahit sa manay kaila ba. Oo, na yung kaila. So, kanang imong kuan niya, first year makadiri ano, sa imong experience ya nga nag-eskwela ka diri sa BST, wala ra sad ka encounter na yung mga bullying, ano, Aw sa noon wa man. wa man, kuan. Okay ra, ang ilang pag-isama. Yung mga classmate, during sa class session ninyo, Wa pod. Saad sa amin ni Kuya Richard na kahit sa kanyang taglay na sitwasyon ay hindi rin naman ito nakaranas ng panghusga o panglalait man. Bagkus, may paniniwala siya na ang bawat tao ay may karapatang tratuhin ng may dignidad at respeto anuman ang kalagayan. Ito nga ba? Pagsuwire siguro po nila ba? yeah, bitaw no, gifted nga na. Kay, ang nabalitaan magunaho yang nga maayo daw ka mong drawing. Di. Kay, Dekado. di ka dyan. Mula ta. So poster making ano imo nang kuan jud kanang interest jud na nimo or hobby jud na nimo. Kuan pa man ako na discover ng pag-drawing ako kana grade 7. Grade 7 ka, high school. Mm. Asan po ka nag-high school yan? Kuan Matalom National High School. Matalom. Taliwas sa kanyang kapansanan, nakahiligan din ni Kuya Richard ang taglay na talento sa pagguhit at paglikha ng artistikong bagay. Gaya na lang noong naitanghal siya sa isang contest ng poster making dito sa paaralan ng BIST. Sa
katunayan, siya rin ang nagwaging first placer sa nasabing contest. At bukod pa rito, naikwento niya rin ang kanyang karanasan bilang isang trabahador sa isang kumpanya at ito hindi naman naging madali sa kanya. Diri sa kalibutan ka nang unsa man joy pinaka big challenges para nimo kana hitabo na sa imong kinabuhi. Naka-challenge. Oo, kanang kay mo jud ka nga kanang nag-lock na I mean na jud ka ba nag-breakdown jud ka mga challenges. Kadtong kuan pag trabaho na. Ano narbaho ba yan? O kadtong trabaho na. Oo, Sa kuan mo to kanang mismo sa advertising company mo to. advertising company. House to house advertise ba. Ah, Mo to pinaka-challenge na kay kuan nang way libre kaon ba. Da ag kanang among bahin sa sweldo na mo porsyento ra. porsyento. Pinaka-challenge ito na sa tanan kay gamay sa usa ka adlaw ka usa ra ka kaon. Mo ba? Mo to naka-decide ko na eskwela na lang ko balik. Amo ni rason nganong ning eskwela kaya Oo. kuan ka as BSB kuan student. So kaniya kanang nanarbaho man kaya no. So napo kay madawat nga mga incentives sing ana. Wa man tay ko antong amo. Ora magibali to kanang tong kompanya kanang muryo-muryo ba. Yung rag Okay, wa kasi kanang mga papel ba. Oo. And then sa government nga na incentive sa government gikan sa government na ba kay madawat nga Naa. Pero kuan ra katagsara pod. kanang financial assistance nga na sa pag-eskwela karon kay estudyante man kana ba kay nadawat mga scholarship nga na. Wala. Nakaabil ba ka sa katong kuan sa kuan nato karon sa eskwelahan? Katong sa scholarship. Wa pa. Unsa pa yung mga interest nimo ya nga mga buhaton? Imong mga everyday routine nga ana. Kuan sa pagkagamay na kanang kuan mon, kanang gi challenge sa akong kaugalingon ba nang pagsuwat. Nga na sa una. Kay pwede mo ta ko nila pa eskwelahan pero naning kamot mo na makatigog suwat ba. Da sa ipod magkanang kabupog tubig, mangahoy. Mo na Kabupog kag mo. tubig ya. Mm, Kaya rasad na nimo. kaya ra kay. So mga pila kay mong edad ana yang kanang nakaya na nimo, nalampasan na nimo, na overcome nimo ang imong mga kuan gusto nga buhaton like for na kuan jud nimo. Mga pila kay mong edad ana. Mga size, Size. nga na dun. Kay Kaya na jud ka. kaya wa pa mong koy kuan adto. Wa pa mong ko mo grade 1. Dugay mo ko yung grade 1. Kay practice pa mo kog suwat usa ko yung eskwela. Taas ang process yun, no, sa pag-imong pagkuhan, pag-practice na practice magsuwat. So by the age of 6 nakaibaw na ka magsuwat yan nga na. Tigo na. Katigo na. Pero sa TL pa to gamit. Ay katigo ka magsuwat sa atelier. Oh, sa una. Sa pagkuhan, sa pag-drawing poster making nga na makakuan ko ka, maka-drawing sad kaya. Oh, sa TL na. Pero mawaw na mong gamit ron. Okay na amang may mga kailay nga. Ay ako ba na may kaila nga gamit ko niya ang tiil. Mas kuan ko siya pareha po nimo nga na tagan og kuan kanang talent ba nga na pag-drawing maayos sad. So karon niya unsa poy mga butang nga imong gustong tawa ni kanang unsa may imong gusto nga buhaton as kung na normal pa or wala ka na kaing-ani ang estado sa imong kapansanan nimo unsa man tay imong ganahan unsa man tay imong plano Okay. aside ana Pero kuan sa unang naka-kompleto pa ko kay sa jo manawaga nga man. namatay Sa jo man na-kompleto pa ko. Nanarbaho na ko kaya makatimbang ko sa akong ginikanan. Narbaho na ko na-kompleto pa ko. unsa man tay imong dream course ya Sa kuan oo kanang sa nimo kompleto pa ko. oo Kuan jud police jud. pulis ka na jud ka mag pulis yan no Mo jud. Sa kanyang bawat hakbang at pakikipagbaka sa ating mundong kinagagalawan, si Kuya Richard ay lubusan pa ring lumalaban at nagsusumikap na maabot ang inaasam na pangarap na makatapos ng pag-aaral.
at paulit-ulit na sinasambit ng kanyang labi na may Diyos na maaari niyang malapitan kahit sa anumang sandali. Saad din niya sa amin na kahit sa kanyang sitwasyon, ipinaglalaban niya pa rin na araw-araw na sa nalalapit na panahon, makapagtatayo daw siya ng sariling negosyo at makatulong sa kanyang pamilya na kapos rin sa kahirapan. Kaya naman, ganun na lang sa kanya kaimportante ang edukasyon. Sa bahaging ito, amin rin nakausap ang isa sa mga naging instruktor ni Kuya Richard dito sa pribadong paaralan ng BIST na nagbahagi kung ano ang naipamamalas na kakayahan ni Kuya Richard sa oras ng kanyang klase. Estudyante ka of may disability o in terms of academics or projects, makapasa ba sila on time? First of all nga pagka-first ng pagkita ni Richard, I think it's a challenge kay especially math ang akong subject, and man more of our activities is more on hands-on nga work like solving kay I really believe that the only way to do math is to solve. So usa to ka challenge giving his disabilities, pero motoy usa sa nakapabilib na ho kay paspas mo suwat si Richard, mabay una-una mo pass, yan human. Despite his abilities, kung makaya man di ay no, bisag inato nga ability makasuwat. Kanina noong kompleto kamot, dugay noon ka dyan makapasubmit. So, mo nang makabilib si Richard yun as a student. Especially, among klase is 8:30 a.m. then human, taga layo pa dyan sila ulian, then human, di pa dyan malate si Richard. So, in terms man pod of project submissions, pass man pod si Richard, mo comply man o unsa may dapat complayon, and so far with his academics kanang pasar man pod si Richard. Sa maikling dokumentaryong ito, nakita natin ang kwento sa paghahangad ng tagumpay at determinasyon sa isang taong may kapansanan. At hindi naging hadlang ang anumang kondisyon sa pagtupad ng mga minimithing pangarap. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging talento at kakayahan. Ang mga taong may kapansanan ay nagpapatunay lamang na ang pagkakaiba ay hindi hadlang, kundi isang pagkakataon upang mag-angat at magbigay inspirasyon. Sana'y naipamulat natin ang ating mga puso at isipan sa katotohanan ng ang bawat tao ay may karapatan sa pagkakataon, sa pagmamahal at sa pag-unlad. Tayo ay magtulungan upang bumuo ng isang lipunan na nagbibigay ng pantay na pagkakataon para sa lahat, anuman ang kanilang kalagayan. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa ating mga kakayahan, kundi sa ating determinasyon na magtagumpay.